Ganda. Look. Ito temple to. Tungkot lang yung kulay ng sky. Isa tayo dito sa Temple of Emerald Buddha. And ito rin pala yung Silver Pagoda, guys. Isa lang siya. Overlooking ng Tonle Sap River. Hi guys! Welcome back to another vlog. For today's vlog, itutuloy natin yung paggala dito sa Phnom Penh, Cambodia. Andito pa rin tayo sa hotel, dito sa OK Palace Hotel. So, maglalakad lang ulit tayo papunta dun sa Royal Palace. It's currently 1 PM guys. Nagsasara kasi yung Royal Palace ng 12 to 2 PM. So, sakto na yan. Royal Palace pala guys, yun yung official residence ng king dito sa Cambodia. So, puntahan natin. Ang nabasa ko dun sa Royal Palace, kailangan may sleeves yung damit mo, bawal ang sleeveless. Tapos yung shorts or yung pambaba mo, kailangan nakatago yung knees. So, kung hindi kayo nakaganon, mukhang pabibilin kayo ng damit malapit dun sa Royal Palace. Para siyang yung mga palace sa sa Thailand, ganun din. So, last day na natin dito sa Phnom Penh, Cambodia. Bukas babalik na tayo ng Ho Chi Minh. So, kailangan natin puntahan yung mga tourist spots na malapit dito. Kailangan din natin kumain ng authentic Cambodian cuisine. So, yeah, let's go. Yun yung mga gagawin natin ngayon. Samahan nyo kami. And let's start the adventure, guys. Let's go. Yeah, guys, nakalabas na tayo. And kahit walang araw, super init ng pakiramdam. Ang init ng singaw, humid. Okay, so super lapit lang nung Royal Palace. Naglakad lang kami ng mga wala pang 2 minutes. Ito na yung Royal Palace pero yung entrance niya nandun sa harap. Ayan guys, nandito tayo sa Cafe Amazon. Dun sa malapit sa Royal Palace. Kasi 1:30 tayo nakarating. 2 o'clock pa yung bukas. And super init dun sa antayan. We ordered Thai milk tea and strawberry frap, strawberry yogurt frap. Ang total bill is around $4. So mga 240 pesos, mga ganon. Okay guys, tapos na tayo doon sa Cafe Amazon. Actually, andito lang siya sa tapat nung Tonle Sap River. Parang mali-mali yung sinasabi kong pangalan nung river. Tonle River yata yung kanina ko pa sinasabi. Tonle Sap River. Tapos andito yung Mekong River. Ayun sa kabilang side yung Royal Palace. Wala na po dito sir. Ngayong araw na to, 11 taon na po. Wow! Tagal na. Anong trabaho niyo po dito? Nagtuturo, tutorial. Tapos kasali po sa mga charity work dito pag walang ginagawa pag umaga. Ito po nag-standby sir. Talaga? Ng mga kaibigan. Yeah. Gusto ninyo? Ito po yung mga produkto galing Thailand sir. Tapos ito po yung aming binibenta. Ito po lahat ay mga hindi sa junk food pero organic po. Matamis kagaya sa akin, not so sweet like me. And this one po ay very sweet. So kasi mas Si Kuya Fernando. yes sir. Yeah, Okay. Filipino na Yes, basta Filipino. official work ba o charity work ang ginagawa Charity mo? work po. Charity work Yes sir. dito. Yeah. Baka mayroon akong mga kamag-anak na nakakilala sa akin. Makita-kita tayo sa... Sige Kuya Fernando, salamat ha. Okay. Ingat po kayo. Thank you. Maraming salamat po. Larissa, salamat po. Ayan si Kuya Fernando. Nabentahan tayo ng chips, banana chips. Pero mabait naman siya. Kabayan. Dito na tayo sa entrance. Nagbayad na tayo guys. $10 yung entrance. Parehas lang yung entrance ng kids. Ang free lang is 6 years old. Below. So, yeah, medyo mahal siya. And medyo minamalas tayo kasi biglang, look, biglang umulan. And si Babe nagbibihis kasi sleeveless yung shirt niya pero meron naman kaming baon na shirt.
Actually, recommended. Ito yung bawal sleeveless. Kaya nga, kailangan may manggas. Yung shorts, kailangan lagpas ng tuhod. Backpack, bawal. Bawal din nakapatong yung papatungan mo lang yung sleeveless mo. Ayan. Ayan guys, look. Ang ganda. Look. Ito temple to. Para siyang receiving area yata yan ng mga visitors siguro. Ng king pag may bisita. Bawal mag-picture dun sa pinakaloob so hindi ko na nakuhaan. Pero yeah, merong throne sa gitna. Ang ganda nung mga decorations. And merong mga upuan dun sa harap nung throne. So baka nga receiving area. Ang dami guys na harang, so hindi ka talaga makakalibot. So, dito ka lang sa mga walang harang. Ala, puro harang nga. Oh, grabe naman yan. Halos wala ka nang mapapasukan naman pala dito. Yeah. No, it's really close. Lakas na hangin guys. At least hindi na mainit. Medyo malungkot lang yung kulay ng sky, pero presko. Super konti lang nung napuntahan mo kasi doon ka lang pwede maglakad. Ito, merong maliit na parang museum na merong mga items na ginagamit doon sa kasal ng king. Bronze bowl. Uy, may pera. Tip yata yan. Ito, mga ginagamit sa wedding ceremony. Tapos dito, puro harang din doon. And actually, papunta na sila doon sa exit. Sundan na lang natin. Tayo dito sa Temple of Emerald Buddha. And ito rin pala yung Silver Pagoda guys. Isa lang siya. So pag kayo maguguluhan, dati daw yung floor nito is silver. Ewan ko kung ngayon silver pa din. Naka-carpet kasi. Pero yeah, yun din pala yun. Naghahanap kami ng silver building. Akala namin ito. Ayan o. Hindi pala. Ano to? Stupa. Statue of the King. Tapos ito yung Stupa of the King. Andun yung Emerald Buddha. Yun yung pinaka-sacred artifact nila or religious artifact dito sa Cambodia. And yep, ito rin yung Silver Pagoda. Kaya dito sa exit, merong free water na provided. Okay guys, nandito tayo sa next stop. Kakain muna tayo. Dito tayo sa Rexme Khmer Surin Guest House and Restaurant. Top-rated restaurant siya sa Google. So, binisita natin. Dito tayo magta-try ng authentic Cambodian food, Khmer food. Sakto dumating na yung food natin. Ito na yung chicken wings with hot and sweet sauce for the kids. Actually, para sa atin lahat yan. Ito yung pineapple fried rice. Sabi ni Babe, ano din yan? Parang Cambodian food din. Ito yung beef loklak.
And this is the fish amok. Yung loklak, nakahiwala yung sauce niya. Ito yung sauce. Lagyan natin. So, ang description ng loklak is stir-fried beef with tangy sauce. Lasa siyang beef steak. Okay, ito yung fish amok. Siya na may curry steamed in banana leaves. Yan. Banana leaves na may, no, ingat kayo guys, merong stapler. Let's taste. Masarap. Actually, may lasa siya pang cheese. Siguro hindi ganyan yung normal na fish amok. Siguro dito lang sa restaurant na to, pero yummy. I like it. So, curry siya na may gata and parang may cheese on top and bell pepper. Ayan guys, tapos na tayo kumain dito sa Khmer Surin. Yummy. 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 Anong favorite mo? Of course, the fried chicken. Fried chicken with sweet sauce. Ako, yung nagustuhan ko dito is yung loklak. Kasi para siyang beef steak. Ay, tama. Okay, thank you. Parang beef steak yung loklak. And yeah, yung fish amok. Sarap naman siya. Para siyang ginataang isda na may curry na may ginger yung lasa. Chicken wings $6, yung loklak $8, yung pineapple fried rice 6.50, yung fish amok 6.50, yung white rice $0.80, yung coke $1.50. Ang total natin is $33.88. Yeah, 2,000 pesos. Maganda yung presentation ng food. Maganda rin naman yung ambience ng restaurant. And masarap yung food, guys. Yun lang talaga, sana aircon. Kasi super init. Sarado yung ano, ayan o, tignan nyo guys. Sarado, glass, tapos walang aircon. Ito lang o, ceiling fan. Aircon is not turned on. May aircon sila dun eh, yun. Pero, ang ganda ng vibe. Baka bumalik kami dun sa Phnom Penh Night Market. Kasi kahapon, halos mahimatay kami sa init. Baka ngayon medyo bearable. Mag-grab na lang kami. Puro grab na lang ako guys kasi yung mga tuk-tuk drivers medyo halos kapresyo ng grab car kung maningil. So, doon na lang tayo sa grab car kasi aircon pa and mas safe yung transaction. So, tapos na tayo dito kumain sa Khmer Surin. Meron din silang accommodation yata dito sa taas. Kain tayo doon sa Phnom Penh Night Market. Bumili tayo ng 2,000 Cambodian reals na ref magnet. Naglalakad-lakad ulit tayo. Naghahanap tayo ng tatambayan. Chill lang. Last night dito sa Cambodia. Ito, may nakita kaming bar na may second floor na overlooking ng Tonle Sap River at Mekong River. So dito kami tumambay. Chill lang kami. Ayan sila. Say hi. Sa soft drinks yung mga bata. Kami tumitikim ng local beer. Cambodia Premium Beer. Ano lasa, babe? Sa Phnom Penh, ang hirap maghanap ng establishment na may aircon. Ang hilig nila sa open. Eh, super init ngayon, guys. Kaya naghanap kami ng merong aircon. No, meron siyang aircon. River Bistro and Lounge, yung pangalan. Chill lang kami, guys. Kasi last night na namin dito sa Phnom Penh, Cambodia.
Bukas pabalik na kami ng Ho Chi Minh. Gusto lang namin tikman yung local beer. Ayan guys, dumating na yung pulutan natin. Sorry, gusto ni babe ng matamis. Order kami ng mango sticky rice. $4.60. So, mga 263 pesos siya. Sarap yung mangga, guys. I like it. Thank you. Nandito na tayo sa hotel ulit. Pagkatapos namin mag-chill lang dun sa bar malapit sa Phnom Penh Night Market. Nag-tuk-tuk lang tayo guys. Pamasahe namin is 6,000 Cambodian reals. So, yeah, super enjoy nung araw na to guys. Pansin lang namin is yung Cambodia, Phnom Penh, parang similar siya sa mga tourist attractions sa Thailand guys. Yun yung napansin namin kasi doon kami nakapunta una sa Thailand. So ganun din, may mga palace, may mga temples, may river din. Napansin namin guys kasi galing kami ng Vietnam, medyo mahal dito compared sa Vietnam. So yeah, yun lang yung mga napansin namin dito sa quick trip natin dito sa Phnom Penh. Kung gusto nyo magpunta dito guys, punta kayo ng Ho Chi Minh, tapos mag-bus ride kayo papuntang Cambodia, Phnom Penh. This is going to be our last night here dito sa Cambodia guys. Tomorrow, we will go back to Ho Chi Minh. Mag-i-spend pa tayo ng isang gabi sa Ho Chi Minh and whole day na adventure pa ulit. Maraming salamat ulit guys sa pagsama sa amin. Sana nagustuhan yung mga vlogs na ginawa natin. Kung nagustuhan yung mga vlogs na ginawa natin, paki-like na lang, share nyo na rin, and subscribe kayo sa channel natin. And see you on our next adventure. Bye-bye!